Hindi pa masyadong malakas ang hangin, pero napakalamig na dito. Sobrang init. Pero kapag nandito kayo mga parts sa Mount Banoy, ay habang mainit pa, higupin nyo na yung kape. Kasi hindi dito tumatagal ng 5 minuto ay lumalamig na. Kung ano yung lamig na nararamdaman nyo pag nasa Tagaytay kayo, halos ganoon din dito. Kasi halos magkasing level lang ang taas nito. Lamig. Woo! Good morning. Dito tayo sa malimit kong pag stopoveran dito sa pinaka baba pa. Hindi pa ito yung pinaka tuktok na Mount Banoy. So doon pa yun sa may tower. Kung mapapansin niyo yung tower na yon. Ayun, natatanaw dito yung bahay sa bato. Ayun. Ayun. Nadaanan natin kanina. So shoutout kay Sir Dominic, Kuya Jimmy at saka si Ate Florence. So dumaan ako kanina diyan at pastoro lang at papunta nga tayo dito sa Mount Banoy. Saktong-saktong punta natin dito sa taas mga part. Hindi masyadong mahangin na kagaya ng mga nakarang araw na super lakas ng hangin. Lalong-lalo na dun sa baba, dun sa kapatagan, dun sa lugar namin, napakalakas ng hangin. Pero dito, nasa taas na tayo ay hindi masyadong kalakasan ng hangin. Sa mga hindi pa nakakapunta mga part sa Mount Banoy, dito sa Talumpok Silangan, ay itong view mga part, nadidiyan sa itaas sa pinaka-famous na kumbaga palatandaan. Itong Mount Banoy, ang mga tower na yan na nakikita natin sa bandang kapatagan o sa mga highway kapag bumabiyahe tayo. Inuubo na ako sa ginaw. Dito pala sa kabilang daan yung papunta dun sa yung nakikita kong parang pinaka yung parang picturean yung parang pinaka view deck. I love Mount Banoy. Babalik tayo. So nakapunta na ako dito sa medyo pataas, sa may grotto. So medyo hiningal ako. Babalik tayo. So dito nga pala mga parts sa baba. Ito wala ito nung last natin pumunta dito. Ang gaganda ng mga kubo mga part na dinagdag. Plus, ito pa. Ito muna papakita ko sa inyo bago yung mga kubo. Ito yung bubungad oh. Ito yung sinasabi ko kanina na nakikita ko. Ito yung malimit ko makita sa iba. I love Mount Banoy. Wow. Dito tayo sa may sa may heart. Kahit solo lang tayo. Hindi natin nakasama dito si Mami. Medyo maaga pa kasi nung ako umalis mga bandang 7. Pero medyo tanghali na din. Kaso ay may mga ilang gawain pa sa bahay na hindi dapat iwanan. Ito mga part yung tubo. Papakita ko sa inyo. Yan o. Tapos meron ding parang pwede ka ata dito mag-overnight. Hindi ko na sigurado. Lahat ng tao. Hindi ko pa na-experience mga part na mag-overnight sa gantong bundok. Tapos yan ganyang kubo. Ganda no?
bukod dun sa Papuso na yun na sinasabi ko kanina na pinuntahan ko din, na hindi ako nakatiis na hindi yun pupuntahan, ay merong nadagdag yung ano, parang pinaka sticker wall doon. So syempre hindi maaaring hindi tayo doon magkakabit. So may mga nakita tayo doon, ano, mga ibang kakilala. Si Eman, tapos Reed Motovlog. Ibig sabihin palatandaan sa mga kagaya nating mga nagbablog na narating mo na yung lugar na yun. Masarap sa pakiramdam yung bawat lugar na napupuntahan mo ay nalalagyan mo ng tanda. Tinanong ko kay kuya kung magkano. Overnight ay 1.3. So madami daw, ano, madami daw naman ito kagabi, 3. Tapos meron pa dito sa kabila. Ayun, isang kubo. So lahat daw yan na may laman kagabi. May nakita ko doon kanina na ano, mga naka-setup na tent. Tinanong ko doon si kuya dun sa may parking. Ay yun daw ay kagabi pa, nag-overnight. So napakasarap siguro, sobrang lamig ng klima dito sa gabi, mga part. Partida pa yan, mga part, ha. Hindi pa masyadong malakas ang hangin, pero napakalamig na dito. Ito pala yung ano, itsura ng harapan itong ano, nakatalikod kanina. Ganda, no? Tapos yan, ginagawa pa ng pinaka CR. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, mga part, ito yung pinaka view dito sa my viewpoint. Ito yung pinaka mataas na parte dito sa Mount Banoy. Kung doon kanina sa baba, mga part, ay tinanong ko kay kuya kung magkano yung bayad sa mga kubo, ay 1.3. Tapos dito ay kung ano, kung dito pala sa lugar na ito, kung gusto nyo mag overnight na may dala kayong tent, ay 300 ang bayad. So safe naman dito. At ano, kung halimbawa uulan sa gabi, ayan, pwede nyong tigilan yung ano, pinaka ano yan. Yan, yung mga kubong yan. Saka pwede daw dito sumilong, sabi ni kuya. Okay, baba na tayo. Titingnan ko kung ano, makakapagkape tayo dun sa baba. So nawala na yung ano, yung bilihan ng kape dun sa may Habit House. Siya nga pala, mga part, yung Habit House nga pala ay parang hindi siya nag-ooperate ngayon, parang itinigil muna. Kaya sarado yung parteng Habit House. Pero kung pupunta kayo dito sa may Mount Banoy, ay masisilip nyo pa din naman. Kitang kita nyo pa din yung Habit House dito. Sobrang init. Pero kapag nandito kayo, mga part, sa Mount Banoy, ay habang mainit pa, higupin nyo na yung kape. Kasi hindi dito tumatagal ng 5 minuto ay lumalamig na. Sa napakagandang view na ito, sarap magkape. Sabi ko sa inyo, hindi aabot ng 5 minuto, lalamig na agad ito. Kita nyo naman, nung inabot sa akin ay halos nakakapaso pa at humusok-usok pa. Lamig talaga dito. Mas lalo pang pinapaganda itong mga part. Kada akyat ko dito, kahit na halos malapit lang ako dito sa lugar na ito, dito sa Mount Banoy, ay kada akyat ko ay may mga nababago. Halos ano, kumbaga gugulatin ka na lang kapag umakyat ka dito. Ang daming ano, ang daming nadadagdag. Hindi na ako magtataka na balang araw o dadating ang panahon na mas dadami pa ang mga magsusulputan ditong mga, ayan, kagaya na may mga tambayan, mga dagdag yung mga magagandang pagpicturan. Kasi napakalawak pa nito. Napakadami pang pwedeng ano, paglagyan ng mga ayan, mga pinakatambayan, kubo, at sana ay ano, magkamaroon din dito ng ano, yung kagaya ng dati.
noong kasagsagan pa nitong kalakasan at napakadaming pang pumupunta dito sa Mount Banoy, yung pinakakainan. Kasi kapag aakyat ka ay nandito na halos ng mga pagkain na gusto mo. Nandito yung mga goto, mga mami, mga burger, kape, kumpletong-kumpleto na. Lahat ay mga bagong luto ang makakain nyo dito. Nilala kung tao lang to o hayop si Blossom, siguradong nilalamig na din. Sa sobrang lamig dito, ang ating motorsiklo na Honda Click 125 na palagi nating kasama sa ating mga biyahe, na ni minsan ay hindi tayo iniwan. Napakabait ng ating motorsiklo na to. Baka si Blossom yan. Boss, pinagbabawal ang technique na yan. Hindi na kaya. Sobrang tarik. Medyo may kataasan ng araw. 9:10 na ng umaga. Medyo sumisinag ang araw, pero kagaya ng dati kapag andito tayo ay ang ulap ay mababa. Tapos medyo madilim na inaakala natin na kapag tayo na doon sa may baba ay umuulan dito. Pero hindi yan. Sumasahid lang talagang ulap. So, napakadami ng tao dun sa may grotto. Abot pa ng camera natin. So, pangarap ko din na magawa minsan na makapag-overnight dito sa gantong sa gantong lugar na naka-tent. At syempre, kasama ang pamilya. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here